Magandang araw po, Sir John. Ako po si Sandro. Isa po akong single dad. Lalaki po ang nag-iisang anak ko na itago na lang natin sa pangalang Axel. Namatay sa panganganak ang asawa ko, kaya mag-isa na lang akong nagtataguyod sa aking anak. Okay naman po ang kinikita ko sa trabaho. Natutugunan naman ang lahat ng gastusin namin. Dahil din sa palagi akong nag-OT at masasabi kong may posisyon din naman ako sa kumpanyang pinapasukan ko. Nagpasya akong kumuha ng yaya sa isang agency. Hindi ko na po babanggitin ang agency yun dahil ngayon po ay sarado na rin naman. Nangyari po ito noong taong 2015 pa. Bantayin o alagain pa ang anak ko dahil 3 taong gulang pa lang siya noon. Napakalikot din niyang bata. Kaya talagang kailangan niyang may bantay palagi. Hindi ko naman magawang ipaalaga sa nanay ko dahil mas kailangan siya ng ate ko na may 3 anak. Lalong ayokong iwan siya sa biyanan ko. Hindi naman sumaselan ako pero ayoko lang talaga. Pinakaayaw ko rin yung kukuha ng tagapag-alaga mula sa kapitbahay o mula sa refer ng mga kakilala kasi iniiwasan kong maging gala ang anak ko. Sa malamang kasi kung saan-saan lang siya dadalhin. Nalaman ko ang agency na yun dahil nabasa ko sa newspaper. Ipinagtanong ko sa mga katrabaho at kakilala ko kung ayos bang kumuha ng kasambahay sa mga ganoong agency. Sabi nila mas okay daw kaysa refer ng ibang tao. Isa pa kumukuha rin sila ng kasambahay sa mga agency kaya napatunayan nila mismo na mas okay ang kumuha sa ganoon dahil bukod sa may kontrata na, responsibilidad pa ng agency ang kung anong problema ang ibibigay sa amin ng kanilang tao. Nag-inquire nga ako sa agency na nakita ko sa dyaryo. Mabilis naman silang sumagot. Ang sabi pa nila, marami silang aplikante kaya agad nila akong mabibigyan ng yaya para sa anak ko. Magandang kausap ang secretary ng agency. May kontrata rin sila kaya panatag ako na hindi ako maloloko. Mabilis akong nakakuha ng yaya sa agency yun. Ang sabi pa ng secretary, hintayin ko lang daw dahil ihahatid nila mismo sa bahay namin. Pwede naman pong ako nang sumundo sa yaya mula sa opisina, pero mas pinili kong sila na lang ang maghatid kasi pagod ako sa trabaho. Sinagot ko na lang ang kanilang transportation fee. Ilang araw lang ay dumating na sila. Agad kong binuksan ang gate nang marinig ko ang pagtunog ng doorbell. Natunga ako dahil mabilis nga lang talaga ang agency. Alam kong sila na yon dahil wala naman akong ibang bisitang darating. Pagbukas ko ng gate, nakita ko ang isang babaeng nasa 40 ang edad. Ang sabi niya, siya raw ang ipinadala ng agency. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya inihatid. Ang sagot niya, nagatid daw sa mas malayo at dahil alam naman niya ang lugar namin, hindi na siya nagpahatid. Iniabot niya sa akin ang dala niyang papel na ipinabibigay raw ng agency. Naglalaman ito ng kontrata at resume niya. Hindi na rin ako nag-alinlangan dahil dala naman niya ang lahat ng papel. Pinapasok ko na siya sa loob at siya ako in-interview.
Pumayag naman siya sa lahat ng aking kondisyon. Pagkatapos ng usapan namin, ay ipinakita ko sa kanya ang aking anak. Nakita kong maghiliw siya sa mga bata, kaya natuwa ako. Pinagpahinga ko muna siya sa kanyang kwarto at sinabihang bukas na magsimula sa trabaho. Sa mga naulang linggo ay maayos naman si Manang Landa. Mahusay siyang magtrabaho at hindi talaga ako nagkaproblema. Pagiging yaya lang ang usapan namin na trabaho niya, pero ginagawa na rin niya ang ibang gawaing bahay dahil naiinip daw siya. Pati ang pagluluto ay ginagawa na rin. Naging all around na nga po ang trabaho niya sa amin ng anak ko, kaya sinabihan ko siyang sa susunod na buwan ay tataasan ko ang kanyang sahod. Natuwa naman siya at sinabing lalo pang pagbubutihin ang trabaho. Pero may napapansin lang ako sa kanya. Simula nung nagtrabaho na siya sa amin, hindi siya nakikisabay sa amin na kumain. Kahit pinipilit ko, ay ayaw talaga. Sabi niya nahihiya raw siya at hindi raw pwedeng makihalo ang kagaya niya sa pagkain ng kanyang mga amo. Sa katunayan, ito ang pinakaayaw kong mindset niya dahil hindi ko naman itinuturing na iba sa akin ang mga kasambahay. Pero ilayat ko na lang. Total, maalaga naman at malinis siyang magtrabaho. Habang tumatagal, napapansin ko may kakaiba na sa anak ko. Makulit siya kapag kasama ako. Ito talaga ang ugali niya. Pero kapag nakikita niya si Manang Landa, tumatahimik siya na para bang tinuruan ng kagandahang asal. Kagaya ng tamang pakikitungo sa tao. Noong una natutuwa ako kasi nababawasan ang kakulitan ng anak ko at kako'y maaga siyang nadidisiplina. Isang gabi, sinabihan ko si Yaya na itatabi ko sa pagtulog ang aking anak. May sarili po kasing kwartong anak ko at tinitingnan-tingnan na siya ni Yaya tuwing gabi kapag nagigising. Matagal na rin naman kasing hindi ko nakakatabi sa pagtulog ang aking anak. Kaya na-miss ko rin siya. Pagkapasok pa lang namin sa kwarto ko, napansin kong tuwang-tuwa siya. Agad siyang naglaro ng ilapag ko sa kama. Kahit napuyat ako dahil ang tagal matulog ng anak ko, pero nag-enjoy akong kasama siya na para bang ang tagal kong hindi nagawa kahit nasa isang bahay lang kami. Nang mag-day off si Manang Landa, mahaba-haba ang bonding namin ng aking anak dahil maghapon din naman akong walang pasok noon. Kapag rest day ko kasi, ay day off din ni Yaya, pero madalang siyang mag-day off. Pagkatapos kong makapagligpit sa kusina, ay naligo na rin ako pagkatapos nagkulong na ng gabi ng anak ko sa kwarto. Hinayaan kong manood sa tablet si Axel para hindi maglikot dahil balak kong mag-movie marathon. Dahil masyado akong mausisa sa kalagayan ng anak ko, habang sila lang ni Yaya ang nasa bahay, naisipan kong tingnan ang mga na-record na video sa pinalagay kong CCTV sa loob ng bahay. Bago po kasi dumating si Yaya sa amin, nagpalagay ako ng CCTV camera, lalo na sa loob at sa hallway na hagip ang labas ng kwarto ng aking anak. Doon na ako kinabahan nang makita ko ang nasave na video ng CCTV sa SD card
na pinagana ko sa aking cellphone. Tuwing gabi, walang mintis na nakatayo si Manang Landa sa tapat ng kwarto ng anak ko. Napakatagal niyang tumayo doon na para bang hindi siya nakagawit. Mula 10:00 ng gabi hanggang 5:00 ng umaga, matyaga siyang nakatayo na parang gwardya sa labas ng pintuan. Nagtataka ako kung bakit ganoon ang kilos niya. Hindi naman siya pumapasok sa loob ng silid. Basta nakatayo lang siya sa labas ng pinto. Kapag oras na ng paggising ko, naglalakad na siya papunta sa kusina para magluto ng almusal. Kinilabutan ako lang mapanood ko yon. Natakot ako para sa aking anak. Ang haba ng video na pinanood ko at hindi ko na lamalaya ng oras. Napatigil lang ako nang makarinig ng ilang katok sa pinto ng kwarto ko. Tinanong ko kung sinong kumatok, pero walang sumagot. Hindi naman nagkakatok si Yaya dahil nagpaalam siya sa akin na hindi uuwi. May gala raw siya kasama ang kaibigan niya at doon na rin matutulog. Maaga na lang daw siyang babalik, kaya pinayagan ko na. Sinubukan kong tingnan sa computer ko kung anong mayroon sa labas ng kwarto. Gulat na gulat ako dahil nakita kong wala namang tao sa labas ng kwarto. Kaya nagtaka ako kung bakit may kakatok sa pinto. Napaigtad ako nang biglang may kumatok uli sa pinto. Titig na titig ako sa monitor dahil wala talagang tao sa labas ng kwarto. Pero dinig na dinig ko ang katok sa pinto ng kwarto ko. Kumabugla ang dibdib ko dahil sa takot. Nanginginig ang mga tuhod at kamay ko. Nabablangko ang isip ko. Hindi maproseso ng utak ko ang nangyayari. Nang may kumatok uli, nilukuban na talaga ako ng matinding takot. At mas lumala pa nang biglang may nagsalita ng, "Buksan mo!" Dinig na dinig kong boses ko ang nagsalita. Dumagdag pa sa takot ko nang sumagot ang anak ko. Tinawag niya ako. Natuwa siya kasi akala niya ako ang tumatawag sa labas ng silid. Pero nawala ang saya sa mukha ng anak ko nang makita niya akong kasama niya lang sa loob ng kwarto. Natakot na rin siya at biglang umiyak nang muling nagsalita ang nasa labas. Pinabubuksan niya pa rin ang pinto. Doon ako tumawag ng security guard sa subdivision upang i-check ang bahay namin kung may nakapasok ba at pinagtitripan kami. Nang dumating ang security guard, doon lang ako lumabas ng kwarto upang pagbuksan sila. Kausap ko sila sa cellphone. Hindi ko talaga ibinababa ang tawag para alam nila kung ano ang mangyayari kung sakali. Kinarga ko ang anak ko at pinagbuksan namin ang pinto, ang gwardya. Nilibot muna niya ang buong bahay, pati ang bakuran. Pagkatapos ay isa-isang tiningnan ang 3 silid. Sinamahan ko ang security guard habang sinisiyasat ang buong bahay. Yun din ang unang pagkakataong napasok ko ang kwarto ni Manang Landa. Hindi kasi ako nakikialam sa personal na gamit ng iba. Pero dahil kailangang tingnan, pinasok namin ang kwarto ni Yaya. Sobrang nagtataka ako dahil walang kagamit-gamit ang silid na yon.
Tinanong pa ako ng security guard kung may tao ba talagang natutulog doon. Sabi ko, Merul at yaya ng anak ko. Umalis lang dahil nag-day off. Ang sabi niya, baka raw tinakasan na ako. Baka umalis nang walang paalam dahil wala lang natirang gamit. Pero nakapagtataka naman. Dahil nagpaalam siya sa akin at wala rin siyang dalang gamit maliban sa handbag. Pero nung dumating siya sa bahay namin, may dala siyang isang maleta at isang malaking bag. Pero wala na ang mga ito sa kwarto ng oras na yun. Hindi ko alam kung papaanong nawala. Ang nakita lang namin ay 2 pares na damit niya at isang pares na damit ng anak ko na maayos na nakatupi sa ibabaw ng kama. Nagtataka ako kung bakit may damit doon ang anak ko. Isang bagay na hindi ko rin maipaliwanag. Kung nagtupi man si yaya ng damit, dapat marami yun. Isa pa sa nagpakilabot sa akin ay nakaamoy ako ng kandilang biglang pinatay. Pero wala namang kandila sa kwarto ni yaya. Ako lang din ang nakaamoy noon dahil nang tanungin ko ang security guard kung may naamoy rin siya. Ang sabi niya ay wala naman daw. Hindi ko rin alam kung ako lang ba ang nakaramdam na parang may nakatingin sa amin sa kwartong yun. Nababalisa ako. Parang may nagtutulak sa akin na lumabas na sa kwarto. Dahil wala naman kaming nakita. Lumabas na rin kami agad. Nagpasalamat ako sa gwardya dahil pinuntahan kami ng anak ko. Bago siya umalis, ay sinabihan niya akong tumawag lang ulit kung may kailangan. Kinabukasan, pinatingnan ko sa naglagay ng CCTV kung may nagahak ng system namin. Nang matapos silang mag-check at mag-troubleshoot ng system namin, wala naman daw nag-tap o nag-hack noon. Tanghali na at hindi na ako nakapasok dahil wala pa si yaya. Hindi ko naman matawagan dahil wala siyang cellphone. Inisip kong baka nagkasayaan, nagiinuman at nalasing kaya hindi nakauwi. Pinagbigyan ko na lang dahil hindi naman siya palaging nagde-day off. Sa maghapon na yun, napapansin kong laging balisa ang aking anak. Maya-maya siyang umiiyak. Laging malambing siya, pero matamlay. Hindi naman siya tilalaglat. Gusto lang niyang palaging ginakalga. Noong gabi na, wala pa rin si yaya. Iniwan kong nakasindi ang mga ilaw at nagpatugtog ako ng mga hill songs dahil natatakot rin ako. Sa tagal ko lang nakatira sa bahay namin, noon pa lang ako natakot. Pakiramdam ko talaga ay may kasama kami sa bahay. Palaging may nakamasid mula sa kung saan. Idagdag pa ang palaytulo ng anak ko kahit wala namang tao. Tapos, bigla na lang siyang umiiyak. Hindi ako mapakali ng gabing-gabi dahil maya't maya ay umiingit ang anak ko kahit natutulog. Para din siyang nananaginip dahil biglang nagsasalita habang tulog. Tapos, itinataas pa ang kamay na parang may itinuturo. Binantayan ko ang aking anak buong magdamag dahil sa takot ko na baka may kung anong mangyari kapag nakatulog ako.
Yun na yata ang pinakamahabang gabi para sa akin. Pero hindi man lang ako tinalaw ng ato. Dahil na rin siguro sa takot. Kinaumagahan, nagising ako sa malakas na tulog ng ringtone sa ating cellphone. Tinawagan ako ng agency na pinagkuhanan ko kay Yaya. Tinatanong nila ako kung wala raw ba akong natanggap na email na ipinadala nila. Sabi ko na wala sa isip kong tumingin sa aking email dahil dumating naman si Manang Landa sa bahay. Sabi na kausap kong sekretary, pupunta raw siya sa amin kasamang may-ari ng agency at investigador para makuha ang testimonya ko at tingnan na rin ang seguridad namin. Sabi pa niya, ang email daw na ipinadala nila ay naglalaman ng tungkol sa nakuha kong Yaya. Namatay raw ito sa mismong araw na papunta siya sa amin. Halos mawindang ako sa aking narinig. Napaisip ako kung sino ang Yaya na kasama namin ng anak ko sa bahay kung hindi siya ang dapat na Yaya na ipinadala ng agency. Wala nang paglagyan ang takot ko ng oras na yon. Hindi ko alam na may mga ganito palang pangyayari sa mundo at naging biktima pa ako. Ulang beses ko lang kumuha ng Yaya sa agency at ganito pa ang nangyari. Lahat ng nalaman ko ay talagang lagpaminig sa akin, Sir Jules. Pakiramdam ko, ang lahat ng maliliit na ingay sa kwarto ay ibang nilalang ang gumagawa. Nakakatakot. Nakapangingilabot. Para na akong napabaliw. Pero wala akong lakas ng loob na tingnan ang mga ingay na yon. Kahit simpleng kaluskus lang, ay kinatatakutan ko na. Kahit ang tunog ng orasan namin na nakasabit sa dingding ng kwarto ko, pakiramdam ko ay kakaiba na rin. Yakap ko ang aking anak. Siya na lang ang pinaguhugutan ko ng lakas ng loob para maging matapang. Lalaki ako, oo. Pero tinatablan din ako ng takot. Tsaka lang kami lumabas ng anak ko sa kwarto nang dumating na ang mga taga-agency. Konting kumustahan lang at kwentuhan ang umpisa namin na batian. Pagkatapos ay siniyasat na nila ang buong bahay. Pinuntahan din nila ang kwarto ni Yaya Landa. Kahit ang mga taga-agency ay nagtataka rin kung papaanong may taong pumunta sa bahay namin at ginamit pa ang kanilang agency. Gayong patay na ang Yaya na dapat naming kasama. Ipinakita pa nga nila sa akin ang kopya ng dokumento ni Yaya. Ganoon din naman ang dalang dokumento ng Yaya na pumasok sa amin. Pati ang picture ay pareho. Siyang-siya talaga ang babaeng pumasok sa aming bahay. Nang pinasok namin ang kwartong ginamit ni Yaya, laking gulat namin nang tumambad sa amin ang napakaraming uod at ipis na nagkanat sa sahig. Maduwal-duwal kaming lumayo dahil nakakaamoy kami ng napakasangsang na amoy. May mga naglalabasan ding mga ibang insekto na kung saan-saang sulok ng kwarto nang gagaling. Kaya naglabasan na kami at isinara ng investigador ang pinto. Sabi ko sa kanila, wala ang mga yon bago sila tumating. At kahit noong mga naulang araw, kahit i-check pa nila sa mga security camera o kaya itanong sa security guard na pinapunta ko noong nakaraang araw, chinek nga nila ang CCTV footage kung may nagpasok ba ng mga iyon sa kwarto
Pero nakita naman nilang walang gumawa noon. Nakita nila sa CCTV footage na isinara namin ang pinturang silid at wala nang nagtangkang pumasok pa sa kwartong yun hanggang sa dumating sila sa bahay. Pati ang record sa CCTV namin ng kakaibang kilos ni Yaya ay ipinapanood ko na rin sa kanila. Kinilabutan sila sa mga nakita. Hindi rin nila alam kung paano itong nangyari. Napatigil kami sa ginagawa nang marinig ang pumapailan lang na kanta. Doon ko naalala na hindi ko pala napatay ang pinapatugtog kong Hill songs na ginagawa kong hugutan ng lakas ng loob. Hindi nila kami iniwan dahil alam nilang mapakanip. Hindi rin nila alam kung anong nilalang ang pumasok sa bahay namin at kung ano ang pakay nito. Inalok kami ng agency na mag-apartment muna para sa aming kaligtasan at sasagutin daw nila ang ilang buwang pananatili namin doon. Sinabi rin nilang ipabe-bless muna ang bahay namin. Lilinisin daw para mawala ng tuluyan ang masamang enerhiya na naiwan ni Yaya. May kakilala raw silang gagawa nito. Pumayag naman ako dahil mas inisip ko ang kapakanan ng aking anak. At isa pa, natatakot akong biglang sumulpot si Yaya at gumawa ng masama sa amin. Gusto rin nilang ibalik ang lahat ng nagastos ko kay Yaya, pero tinanggihan ko na yon. Mahigit 1 buwan pa lang naman si Yaya sa amin at wala namang hinihingi na kung ano-ano. Hindi rin ito humihingi ng pera maliban sa ibinigay kong 1 buwang sahod. Ito ang bangumot na nangyari sa amin ng anak ko. Bumalik din kami sa bahay namin matapos ang isinagawang paglilinis at pagpapabless ng bahay. Binigyan uli kami ng agency ng bagong Yaya at siniguro nilang totoong tao na ito. Sila na mismo ang nagatid sa bahay namin. Dahil sa takot ko na baka balikan kami ng double ni Yaya, ibinaon ko sa lupa ang lahat ng may kilalaman sa kanya. Yung damit niyang naiwan, pati ang SD card na naglalaman ng video record niya sa CCTV. Sa ngayon, may 2 kapatid na po si Axel. Dahil nakapag-asawa na po ako, 1 taon matapos ang nangyaring kababalaghan sa amin. Pero aaminin kong mula noon ay medyo naging mahirap na para sa akin lang magtiwala agad sa ibang tao. Lagi nang nakatuon ang atensyon ko sa mga anak ko kahit may Yaya kami. At syempre, may asawa na akong katuwang sa pagpapalaki sa kanila. Pero dati po, matapos ang insidenteng yun, naging mahigpit ako sa tagapag-alaga kay Axel. Tinatawagan ko talaga siya tuwing break time para lang kumustahin. Minsan din ay dinadala ko siya sa trabaho. Masasabi kong medyo napraling talaga ako sa nangyari. Tatapusin ko na rito ang aking kwento, Sir Jule. Ibinahagi ko ito dahil alam kong kapupulutan ng aral ang kwento naming mag-ama. Tungkol po pala kay Yaya Landa na copycat. Wala na po akong naging balita. Hindi na siya nagparamdam sa amin. Hanggang ngayon, ay hindi ko talaga alam kung anong klaseng nilalang siya at kung ano ang pakay niya sa amin. Pero hindi na importante yun dahil mas importante ang buhay at seguridad ng pamilya ko.
Maraming salamat po, Sitio Bangungot. Naway lagi kayong pagpalain ng may kapal. Regards to your team and more power. At ngayon naman po, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Bobby Ong Sueco, Arnie, belated birthday Sir Vic, Kilabot King, SJ Gaming, Mayumi Makisig, Dara Nafi, Mona Lisa Martinez, Nancy Viana at Mia Pulares. At ngayon naman, magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Araison Ball at Lilian Poblete. Sabi ni Araison, "Good day po sa lahat ng bumubuo ng SB, lalo na sa inyo, Sir June at Sir Wilmore at Sir Jupiter. Ang gagaling po ninyong magkwento. Lahat po ng upload ninyo ay wala po akong pinalalampas. More power po sa inyong channel. Paki-shoutout naman po sa mga pamangkin kong si Venice at Vancouver at sa kapatid ko dyan sa Saudi Riyadh na si Rose at kay Fern dyan sa Santa Cruz, Laguna." Sabi naman ni Lilian, "Good day sa kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot at sa lahat ng mga staff. Wow, sobrang na-inspired ako sa channel niyo habang ako'y nagtatrabaho. Ginaganahan ako, Sir June, Sir Jupiter. Sobrang ganda at galing ng channel niyo. Well done." Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag po ninyong kalilimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot, ito po ang inyong kaibigan, Jude Martin Legaspi, nagpapasalamat.